Isang nakakagulat na balita mga kaibigan. Habang abala si Senator Amy at mga kaalyadong senator ni former President Rodrigo Duterte na panagutin ang maling proseso daw ng paghuli sa dating Pangulo sa ICC, may nakakalungkot na balita na talaga namang pati ang mga supporters ng dating Pangulo ay magugulat dito dahil mga Pilipino nagsalita na at majority gustong mapanagot ang dating Pangulo sa kasalanan nito. Mahigit 3 sa bawat 5 Pilipino o 62% ang niniwalang dapat harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court. Batay ito sa pinakabagong survey ng WR numero na isinagawa mula March 31 hanggang April 7, 2025. Nasa 75% ang sang-ayon na walang sino man ang mataas sa batas kabilang na ang mga dating Pangulo. Ayon pa sa survey, 61% ng mga Pilipino ang nagsabing mahalaga ring isalang sa paglilitis sa ICC ang mga itinuturing na kasabwat ng dating Pangulo sa mga umano'y krimen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Habang abala sila sa Senado, may mas malaking tinig na tumatawag ng hustisya. Habang abala si Senadora Amy Marcos at mga kaalyadong senator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisiyasat sa umano'y maling proseso daw ng pagkakaaresto sa dating Pangulo, may nangyayaring mas tahimik, mas malalim at mas makapangyarihan sa labas ng Senado. Hindi ito maririnig sa mga privilege speech, hindi rin ito ipapasok sa agenda ng anumang committee hearing, pero ito ang tinig ng taong bayan. Ang hindi inaasahan, mga Pilipino mismo ang nagsalita. Sabi ni Senadora Amy, nakakabahan raw ang aresto, may mali raw sa proseso, wika niya, habang pinupursigi ang isang investigasyon sa Senado. Pero ayon sa isang malawak na survey mula WR Numero Research, 6 sa bawat 10 Pilipino ay may ibang pananaw. 6 sa 10 gusto na si Duterte mismo ang humarap sa International Criminal Court. Nakakagulat? Oo. Pero mas nakakagulat pa, mahigit kalahati ng Pilipino ay nagsasabing dapat managot si Duterte sa mga pagpatay kaugnay ng war on drugs. Kalahati, mga ordinaryong Pilipino, mga botante, mga anak, magulang, kapatid, kaibigan, sila ang nagsalita. Pero hindi dito nagtatapos dahil 61% ng Pilipino ayon sa datos ang naniniwalang ang investigasyon ng ICC ay maglalantad ng katotohanan. Katotohanan tungkol sa mga buhay na nawala, katotohanan tungkol sa mga kasong isinantabi, katotohanan na pilit ikinukubli sa likod ng sovereignty at due process. Sa panig naman ni Senate President Chis Escudero, tumanggi siyang aprubahan ang contempt order na gustong isulong ng kampo ni Amy. Ito ay tila senyales ng isang lumalalim na hidwaan, hindi lang sa Senado, kundi sa pagitan ng mga prinsipyo. Ang pagprotekta sa isang dating Pangulo versus ang pagtugon sa hinaing ng taong bayan. At narito ang mas nakakilabot na bahagi mga kaibigan. 75% ng mga Pilipino ay naniniwala na walang sinuman ang dapat ituring na mas mataas sa batas. Kahit na hindi dating Pangulo, hindi kaalyado ng Presidente, hindi makapangyarihan. Pero habang mas marami ang nananawagan ng hustisya, marami rin ang naiipit sa gitna, natatakot, nag-aalinlangan. Kaya't ang tanong, ikaw, saang panig ka lulugar kaibigan? Ang Senado ay maaaring mag-imbestiga, pero ang sambayaran, ang husga, ang ICC ay maaaring magsampa ng kaso. Pero ang kasaysayan ang magtatala kung sino ang tunay na tumitindig para sa katotohanan. Dahil sa huli, habang abala sila sa Senado, ang Pilipino tila gising na. At sa dami ng tanong na binuksan ng isyong ito, isa lang ang dapat nating itanong ngayon. Kung hindi ngayon pananagutin, kailan? At totoo ba na mananagot ang dating Pangulo? I-comment mo naman sa mga kaibigan ang iyong kuro-kuro upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Have mercy, O God. Genesis 3 verse 15. At papag-awayin ko ikaw at ang babae at iyong binhi
at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa simula pa lamang ng kasaysayan, ipinangako na ng ating Panginoon Diyos ang pagdating ng tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na dudurog sa kasamaan at magtatagumpay sa katotohanan. Ang talatang ito sa Genesis ay tinatawag na Proto-Evangelium o ang unang balita ng Ebanghelyo sa gitna ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Nang manaig ang kasinungalingan ng ahas, ipinahayag ng ating Panginoon Diyos ang pagdating ng binhi ng babae, ang ating Panginoon Jesus na dudurog sa kapangyarihan ng kasamaan. Habang ang mundo ay patuloy na humaharap sa mga tanong ng hustisya, katotohanan at pananagutan, ang ating Panginoon Jesus, kaibigan, ang sagot. Hindi siya tahimik sa harap ng kasamaan, hindi siya bulag sa pagdurusa ng mga inosente. Siya ang katwiran ng ating Panginoon Diyos na dumating, hindi lang para iligtas tayo sa kasalanan, kundi para itaguyod ang katotohanan, hustisya at kabutihan. Sa mundong puno ng kasinungalingan, kaibigan, at pag-abuso sa kapangyarihan, kung ang sambayanan ngayon ay nananawagan ng hustisya, ito isang patunay na ang Espiritu ng ating Panginoon Kristo ay gumagalaw pa rin, naghahayag ng liwanag sa gitna ng dilim at naghahanda ng daan para sa pagbabalik ng tunay na hari. Hindi man tayo makarinig ng hustisya mula sa Senado, sa Korte o kahit sa anuman dito sa lupa, ang ating Panginoon Jesus ay darating upang tuparin ang sinabi niya. Ang mga uhaw sa katwiran ay bubusugin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na ikaw ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang aming Panginoon Jesus ang binhi na itinakda upang durugin ang kasamaan. Sa panahon ng kaguluhan at kalituhan, ikaw ang aming sandigan. Turuan niyo po kaming manindigan o aming Panginoon Diyos para sa katotohanan, umibig ng katarungan at maglakad ng may pagpapakumbaba sa inyo pong harapan, at kasama po namin kayo upang ituon ang aming mga landas patungo sa landas ng kaligtasan na masusupungan po namin doon ang aming Panginoon Kristo. Pagpalaya rin Panginoon ang dating Pangulo, ang buong gobyerno, gayon din ang lahat ng Pilipino at lahat ng tao sa mundo. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat namin sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.